Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa mga avid viewers at listeners ng inyong programa. Ako po si Lorna, 33 anyos. Isa po akong domestic helper dito sa Al-Khobar Kingdom of Saudi Arabia. Halos 7 taon na po ako rito at nakadalawang amo na rin po. Sa kabutihang palad, naging okay naman po ako sa mga amo ko rito. Dr. Love, ito po ang problema ko. 33 anyos na po ako at gusto ko na pong magkaroon ng sariling pamilya. Sa tingin ko naman, malaki na po ang naitulong ko sa pamilya ko. Nakabili na po ako ng lupa sa probinsya at halos tapos na rin po ang 2-story house para sa aking pamilya. May nanliligaw po sa akin dito sa Saudi at gusto ko siya. Natatakot lamang din ako na baka hindi ko na po matapos ang aking ipinangakong bahay para sa aking pamilya. Nakakahiyamang aminin, gustong-gusto ko na pong mag-asawa. Yun nga lamang po, nagigilty ako kung sakaling hindi ko matapos ang bahay para sa pamilya ko. Handa na rin akong pakasalan si Bong at gusto kong maging asawa na rin siya. Okay lang ba kung itigil ko na ang pagpapatayo ng bahay lalo na't yung second floor na lamang ang kulang? Baka kasi pwedeng yung kapatid ko naman na pinagtapos ko ang magpatuloy ng pagpapagawa ng bahay. If ever, selfish ba ako, Dr. Love? Or is it time na ba to give myself yung dapat na para naman sa akin? Ayoko rin namang sumama ang feelings ng aking mga magulang. Please help me decide, Dr. Love, please. Thank you so much po and more power to your show. Gumagalang, Lorna ng Al-Khobar, Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyo, Lorna, at pinagpapasalamat natin sa Diyos sa teknolohiya ngayon. Kahit kami nagpo-programa dito sa Mandaluyong, napapanood sa buong mundo. Ano? At lahat ng mga kaibigan natin, mga kakilala natin, at mga kababayan at mga kapatid na mga OFW na nasa labas ng bansa, nandito lang po ang programa para makinig sa inyo kung ano man ang inyong hinaing sa buhay. Balikan natin ang kasaysayan ni Lorna. Lorna, natutuwa ako. Alam mo, napakabuting anak mo. Kasi, sa edad mong yan, 33 anyos, binigyan mo ng priority ang iyong mga magulang. Sa mahabang panahon ay kinalimutan mo ang sarili mo at itinuon mo muna ang iyong panahon para matulungan at maiangat ang buhay ng iyong mga magulang at ng iyong mga kapatid. Katunayan, sangayon sa iyo ay napagtapos mo na ang isa sa iyong kapatid ng pag-aaral. Nakabili ka ng lupa sa probinsya at nakapagpatayo ka na ng bahay. Kulang na nga lamang yung second floor. Now, masama ba na hindi ko tapusin yung pinagagawa kong bahay, no? Kung ako ang tatanungin mo, I think it's about time, Lorna, na tingnan mo naman ang kinabukasan mo at ang kaligayahan mo. Kasi 33 anyos ka na. Mabuti may syota ka ngayon, you know? Paano kung ipatatapos mo ang bahay na pinapagawa mo, matapos mong makabili ng lupa, ng lote, pero umabot ka na doon sa edad na baka mahirap na kung hindi man delikado ka ng magbuntis o magsilang ng sanggol. Kasi advanced age ka na, 33. So ito yung panahon, Lorna, na kinakailangan tingnan mo rin ang kinabukasan mo at ang kaligayahan mo. Well, hindi naman natin iiwanan ng ating pamilya, hindi naman natin iiwanan ng iyong mga magulang,
I'm sure, kahit papaano naman, kahit bare-barya magpapadala ka sa mga magulang mo dahil alam mo, di ba, na umaasa rin sila. Pero hindi naman dapat umasa ng 100% sa isang anak na katulad mo na nagpapakakuba sa paghahanap buhay. Kasi kailangan paghandaan mo rin ang iyong kinabukasan, ang kaligayahan mo. Kasi baka magsawa na rin yung boyfriend mo sa inang kaintay, baka humanap na ng iba. Now, paano yung pinapagawa mong second floor ng bahay mo? Siguro, sa isang magandang komunikasyon, mas makabubuti na kausapin mo ang iyong mga magulang at ang kapatid mong pinagtapos mo ng pag-aaral, na siya naman ang magsikap ng bahagya para maipatapos yung second floor ng iyong bahay na ipinagagawa. Kung ako ang tatanungin mo, you have done your part already. Nagampanan mo na ang tungkulin mo, napagtapos mo na ang kapatid mo, nasuportahan mo ang mga magulang mo for longest period of time, kinalimutan mo ang sarili mo sa mahabang panahon, at ito na ang panahon para bumuo ka ng isang masayang pamilya. Pamilyang umiinog sa pag-ibig. Pamilya na nandyan ang iyong mga anak na nagtatakbuhan, maingay ang bahay, at ito ang hinahanap ng mga magulang. Hindi mapapalitan ang kaligayahan ng isang ina na makita ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa na nakatira sa isang bubong. Dalangin ko na sana ay maiayos mo ang lahat at pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong pangsariling kapakanan. Sana ay natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.